Ito pang matindi. Nagpa-extend siya. Dapat, kinansila na yung kanyang kontrata at pinasa na sa next lowest bidder. Adding insult to injury, the following year, nagkaroon ulit ng second bidding, Universal Harvester na naman. Napakalakas naman itong si Universal Harvester. Kita nga, parang bata. Hindi naman may mga bata rito. Ikaw siguro ang bata. Bata. You was just born yesterday. DA ng Region 9 question ni Senador Raffy Tulfo bakit daw itong Universal Harvester palagi nakakasali sa mga bidding at nanalo pa kahit paulit-ulit ito pumapalpak ang dapat daw dito blockhosted na dahil mandiraya daw ito. Gusto pasukin ang warehouse nila ng mga taga-DA kung talagang may fertilizer sila pero hindi raw ito pinapasok Universal Harvester kasi wala palalaman ang kanilang warehouse. Bakit daw ito palagi nakakasali at palagi rin nananalo sa bidding? Ito panoorin ang video at mag-subscribe kung bago ka lang sa ating channel para palagi ka updated sa mga balita dahil iba na ang may alam. $40,000 bags po nanalo sa bidding itong Universal Harvester. 40. Yes. And yet, ang na-deliver lang ay 1,300 bags. Fertilizer is National Rice Program. Kanino sinuply? Kanino sinuply? Lahat sila nabili ng fertilizer. Nasa listahan po ito ng Internal Audit Service. Kaya nga hinahanap ko kasi itong record na ito, nakuha ko ito sa Internal Audit Service. Ito pang matindi. Nagpa-extend siya. So dapat, kinansila na yung kanyang kontrata at pinasa na sa next lowest bidder. Adding insult to injury, the following year, nagkaroon ulit ng second bidding, Universal Harvester na naman. Napakalakas naman itong si Universal Harvester. Alam to ng mga taga-DA. Sir, tumatawa kayo. Yusek Sebastian, baka meron alam ka rito. Hindi mo alam? Eh, dapat alam mo, ikaw yung Yusek eh. Paulit-ulit na lang, palaging lumulutang itong Universal Harvester. Region 3, Region 9, Region 4A, Universal Harvester. Ang palagi pumapaya, and yet, paulit-ulit, nananalo sa bidding. At pinapasali pa rin sa bidding. Dapat, blacklisted na ito. What's going on? Can anybody answer me? From our COMSEC, they said they invited Director Christopher Banyas, Director Internal Audit Service of DA, but did not show up. Wala. Director Christopher Banyas, kilala niyo siya? Universal Harvester sa computer to see. Nung sa Region 9, walang nangyari na bidding para sa worth 230 million pesos contract for the purchase of fertilizers. Ang ginamit lang ay purchase order. Na alam naman ninyo, bawal. Dapat bidding. We're talking of 130 million. Dapat may makasuhan dito ng plunder. Madam Chair, kailangan maimbestigahan to ng malaliman. Sino ba nagbibid ng fertilizer? Alam ko, pinakamalaking regions. So, for whom? For whom? The National Rice Program or to any other program? This is the National Rice. Paragin region, miski National Rice Program, region. Sinong region? So, region 9.
Right. Ganito kasing proseso. Tawagin yung director ng business namin. Pakilala ka ito. Sino ka? Good afternoon po. Ray Campomanes from DA Region I. OIC, right? So, Sabi ni Senator Tulfo, nag-award daw kayo sa Universal Harvester ng 130 million worth of fertilizer without continuation of purchase. No, meron pong public meeting siya sa at bakit ang harvester na meron? meron sila at the time when that was speeded out. I think that because I was not yet the director at that time, there are 3 leaders who participated. And the lowest leader is Universal Harvester po. Ray Campomanes po. Reynaldo Campomanes. Mr. Reynaldo Campomanes, pumalpak na itong harvester, paulit-ulit, dapat blacklisted na. Bakit ko pa rin pinapasama ito sa bidding process? Bakit ko pinapayagang sumali pa ito? Alam mo yung proseso ko ba? Kapag ikaw ay nanalo sa bid, dapat nandiyan yung fertilizer sa warehouse. In fact, meron mga taga-DA na gusto inspect yung warehouse para to make sure na nandiyan yung fertilizer. Ang nangyari, ayaw niya kayo papasukin. Ayaw papasukin yung mga taga-DA to inspect. Dapat yun, pag nanalo sa bidding, meron na notice to proceed. Agad-agad, may deliver niyo mga fertilizer, mapapayaran siya. What happened here is, wala pa pala siya mga fertilizer sa warehouse niya. I-order pa lang niya. So, ang nangyari, nung nanalo sa bidding, pupunta sana mga taga dito, inspect the warehouse, hinaharang niya. And then, what happens next? Humingi siya ng extension. Hanggang sa later on, nag-buy time siya, saka palang paparating ka niya mga fertilizer. 230 million. Tama? Nanalo siya sa bidding. Are you sure? Can you show us documents pertaining to that? And then, my next question is, alam nyo naman na paulit-ulit na ito pumapalpak itong universal na ito, dapat blacklisted na ito, and yet, palagi pa rin siyang sumasali at nananalo. God damn. Sir, hindi ko po alam yung nangyari sa ibang region. Doon po sa amin. No? Alam mo. Kasi bago ka, ikaw naman, niloloko mo naman kami iho. Sorry, I'll call you iho kasi ginagawa mo kaming tanga, parang bata. Hindi naman may mga bata rito. Ikaw siguro ang bata. Bata who was just born yesterday. You have to do due diligence. Sa lahat ng sasali sa bidding, gumagawa kayo ng cross-matching. Nagtatanong kayo. Tumatawag kayo sa mga ibang region. Sino bang supplier nyo dito? Sino bang nanalo? Ano bang record nito sumasali sa amin? As simple as that. Nag-check kayo. Gumagawa ka ng research. Sino ba itong harvester na ito? 230 million ang sasalihan niyang bidding. Then, ang pinag-usapan natin by the hundreds of millions, dapat sobrang ingat kayo. Senator Tulfo, from the Universal Harvester, the owner is Dr. Milagros Ong Hao, founded in 2003, based in Quezon City, agricultural product wholesaler. Here. Sir, hindi ako naniniwala na hindi nyo alam. Especially kung malaking amount ang pinag-uusapan. The least you could have done is make some inquiry sa iba't ibang region, do some research about this company kung may kakayahan ba talaga sila na panindigan yung kontrata na pinanunulan nila. And you didn't do that. Ikit mata, pinasali nyo sila. Maybe you don't know, or maybe you know, na ito ay dapat blacklisted na. Bakit, sir? Senator, bago pa lang po ako nakapasok sa
DA, this transaction took place with my predecessor. Kaya hindi ko 2020. masyadong So sino yung predecessor mo? si Director Dennis po. Is he still here? Is still with DA? Yan pala. Pwede natin patawag? Ang sa akin lang kasi dito, Madam Chair, dapat itong harvester na ito, itong Universal Harvester, dapat to blacklisted na. And yet, from Region 9, Region 3, Region 4A, siya palagi namamayagpag, siya palagi ang nananalo. Kasi hindi naman yata siya retired. Bata pa naman. And he's 4 age siya. 4 4A. Small yung region 4A. Siya ba yung nangyari to? Madam Chair, habang hinahanap po, with the permission of Senator Tulfo, Yes. tatanong ko lang ho, I guess, sa central office, ano ho ba yung polisiya nyo pagdating sa pagba-blacklisting? Hindi ho ba dapat ho ba can the regional offices decide already? Or dapat ho ba galing sa central office? Na parang, ito na yung mga listahan ng mga kumpanya na wag nyo nang i-entertain sa bidding. Well, the regional directors are automatically in charge of the respective regions. Have what you call, di ba minsan yung dinedelegate mo a certain amount but beyond that you go up. So ano yung amount na they can decide? In as far as the Department of Agriculture is concerned, there's no limit to. What a regional director can do? Is that right? I have released that directly to the regions and let them be responsible. But on the question of Senator Tulfo, Oh. since I came in August of 2022, I don't know about that allegation. But I'm assuring you, we shall do something about it. This is the only time that I learned about this anomaly. I'll attend to that. Where is That's the regional director of 4A? Ayan na. Saan ang regional director ng 4A? Ma'am, actually, our director is currently on sick leave po, kaya hindi siya naka-attend dito. But I'm El Obligado po, PMED Chief of Region 4A. And according po dun sa aming pagtatanong sa aming mga kasama, ang Universal Harvester po ay hindi na po namin, supplier po namin siya dati noong 2018, but currently po wala po siyang sinusupply sa amin na fertilizer. 2022 po, sumali siya sa bidding. Ang pagkakaalam po na, according to our rice program coordinator, 2018 pa po yung last na supply nila sa Hindi po. Magpakita po kayo ng dokumento to prove na nung 2018 pa blacklisted na sila. O 2022 na hindi na sila sumali. You show us those documents na sino yung nag-provide ng mga fertilizer na nalo sa bidding noong 2021 up to 2022. Kasi may record ang Internal Audit Service na sumasali pa ito ng bidding as far back as 2022. As late as 2022. Noted. Report nyo. Yes. Noted po, sir. We will Okay. provide po. Siguro next time mag-show up, magpakita yung taga-Internal Audit Service. And then ako din siguro magpapakita ng dokumento sa inyo next time. Kasi ito mabilisan lang ito nakuha kong information na ito eh. Now, composting.
binibigay ito sa mga taga-LGU, may budget na 500 million? Okay, or more. Ito po ay binibigay sa LGU. Tama? Senator, yung composting either sa LGU or sa co-op Oh. or to any association, kasi ang isang composter can service 1,000 households, so it should be a group of people Tama. that will do it. And how much is a composting machine? Do we- 800,000 po. 800,000. So, paano ho ba ang pag-purchase, procure ng composting machine? Is it Bureau of Soil and Water Director, Management. Grabe naman, universal na yan, sobrang lakas pala niyan, kahit palagi palpak nagagawa pa nakakuha ng project, isa lang ibig sabihin yan malakas sa taas at magpadulas, kasi kung dinaan sa bidding at palagi panalo hindi na yun swerte, kayo ano sa tingin nyo mga bay? Salamat sa panunood.